So, yung magandang araw po sa inyo lahat. Andito po muli ang lingkod. Sel TV Page muling nagbabalik. At meron naman tayong babasahin na kung saan ito ay sulat o post ni Beyonce, ano? Pero bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga kasamahan dyan, sa Team Strikers at sa Team Kalinga. Pagamat ngayon ay mainit na usapin itong ka Beyonce, at ito nga, makikita natin may mga post din siya, ngalan na yung kanyang mga paliwanag, ay talagang hinahanapan pa rin ng mali, no? About doon sa mga resibo-resibo na yan, about doon sa ano, talagang, ewan ko kung bakit ganito itong mga taong na hindi na lang ba makontento kung ano yung kagustuhan ng bawat isa sa kanila, at talaga namang kailangan pang bigyan ng malulupit na mga reaksyon, hanapan ng mga resibo-resibo, no? Hindi na lang makontento kung ano yung sinabi. So ito basahin natin yung sinasabi dito ni Beyonce. Kasi, hindi sila namamayagan na ganito yung mga sinasabi ni Beyonce, na lalo na dun sa mga one-sided, medyo umaalma sila, no? Umaalma sila. So ito na, sa halos 2 taon na walang sawang suporta ninyo sa amin, lubos po ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Malaki po ang naging bahagi ninyo sa journey naming dalawa, at hindi ko po makakalimutan ang pagmamahal at suporta nyo na ipinakita nyo. Ayan. Sa huling pagkakataon, nais ko po kayong batiin ng 27th Mansari sa mga nangyari. Sana po ay matuto tayong lahat na mag-move on forward. Naway piliin nating magbigay ng mabubuting salita, opinyon at payo sa isa't isa, yung hindi nakakasakit ng damdamin. Alam ko pong valid ang nararamdaman ninyo, para sana po ay pag-isipan nating mabuti ang mga salitang binibitiwan natin, lalo na kung hindi natin lubos alam ang totoong pinagdaraanan ng isang tao. Yan. Sa mga one-sided supporters, mapakay, Kalingap Edo man o sa akin, sana po ay iwasan natin ang pagbabas. Sa halip, suportahan lang po natin ang mabubuting ginagawa niya bilang isang charity vlogger, no? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ginawa ko po ito para maiwasan na ang mas maraming masaktan pa sa huli. Maraming salamat po sa inyong lahat at pag-unawa. So, yan. Yan ang sabi ni Beyonce dito, and happy Mansari daw. Binati pa rin niya ang kanyang mga supporters at kanyang mga viewers. So, mga guys, no? At ito nga, na ang sinisisi ng iba ay si Dr. Love dahil dito sa pagsisiwalat, pagre-reaksyon o pagsisiwalat ng mga pasabog-pasabog at no, ni patungkol kay Beyonce. Ang problema, alam naman natin na si Dr. Love ay reactor or vlogger, no? Lahat ng makita ay i-content yan. Either na mag-ingay talaga siya, kasi siyempre, pag hindi nga naman nag-ingay, mawawala na sa ere. So, nagbibigay siya ng mga opinion at para kayo ay may ma-reaksyonan. Kaya lamang, wag naman natin pasyadong pakadikdikin, no? Pakadikdikin na kasalanan ni Beyonce, kasalanan ni Dr. Love, kasalanan nyo rin. Bakit? Ha? Bakit? Kahit si Dr. Love, magnangaw-ngaw dyan ng kung ano. Ha? Kung kayo ay hindi rin mga marites at hindi rin kayo is interesado sa topic, dahil alam naman natin na yun naman talagang gusto natin, yung topic, no? So, bakit nyo pipick upin? Bakit nyo bibigyan ng kulay? Ha? Kung sinasabi nyo si Dr. Love ay walang kwenta magsasalita, gumagawa ng issue, alam nyo palang issue, bakit nyo nire-reactionan pa? Diba? Yun ang tanong ko eh. Alam nyo na palang ini-issuehan ni Dr. Love. Sisisihin nyo si Dr. Love. Si Dr. Love ang may kasalanan ng lahat. Dahil si Dr. Love ang gumagawa ng issue. Alam nyo na palang issue eh. Alam nyo na hindi tama yung ginagawa ni Dr. Love. Bakit nyo pa pinipick up? Bakit nyo pa pinapalaki? Bakit nyo nire-reactionan? Kung alam nyo talagang mali yung ginagawa ni Dr. Love, dapat din na nire-reactionan, di ba? Para sa akin. Kasi daw, yung na-reactionan ninyo, maraming mga makikitid ang utak na yung sinasabi nga na one-sided. Di ba? So, para sa akin, kung talagang mahal nyo, huwag nyo na reaksyonan. Pero ngalan nga tayo ay mga reaktor at tayo naghahanap ng re-reaksyonan, ganun talaga. Pero huwag na kayo manisi. Reaksyonan nyo na lang kasi wala eh. Pag ginanahimik si Dr. Love, kawawa ang mga channel ninyo. Kaya magpasalamat kayo kay Dr. Love na kahit buang yan, may content pa rin kayo. At doon sa mga basher, pasalamat kayo kay Dr. Love dahil may nababasa kayo, mga buang. No? So, yun. Dapat yan, pasalamat kayo kay Dr. Love dahil kung hindi nag-iingay yan, wala kayong marireaksyonan dyan. Di ba? So, ganun lang. At pag nag-reaction kayo, natural, may magre-reaction din sa inyo. Ganun lang dito umiikot sa social media. Kaya lamang, ang akin dito sa pinapanawagan ni Beyonce, kung ito man ay hindi siya maglabas ng resibo niya about doon sa sinasabing nakita may kasamang iba si Edo, wag na natin pilitin
Private na nila yan, bigyan naman natin ng privacy yung mga tao. Wag na nating urirati pa, ilabas mo, ilabas mo. Kung ilabas, anong mangyayari? Kung halimbawa may ebidensya siya at ilabas, anong mangyayari? 'Di ba? Mas lalong malaking gulo. Hindi ba pwedeng kanila na lang yun at wag na natin pahimasukan kung ano man yung kanilang mga private life na yon, no? Private na nila yun, hindi na natin kailangan kilkilin pa yun, hukayin pa yun dahil tayo ay mga vlogger, kuno, mga reactor, kung ano lang yung naandyan na inilatag nila, yun lang ang ating reaksyonan. Wala po tayo sa korte, no? Para manghingi ng ebidensya at mangalap ng ebidensya para lang mapahiya yung isang tao. Na para pag-usapan yung isang tao, hindi po tayo mga hurado, hindi tayo mga abogado, hindi tayo justice sa usaping ito. Tayo ay mga sausawero at sausawerong palaka lamang, ha, na naghahanap ng content sa ating YouTube channel. Kaya kung ayaw nilang ilabas yung kanilang mga resibo na yan, ay wag na natin silang pilitin. Kung ano lang yung naandyan, yun lang ang ating reaksyonan at makontento na tayo. Private na nila yun eh. May karapatan sila na wag ilabas kung ano yung sinasabi nila. Di ba? So, yun. Ngala na hindi naman tayo ang biktima dito, wala tayong karapatan na pilitin ng isang tao na maglabas siya ng ebidensya para panglaban sa sarili niya. Para idiin ang sarili niya. No? So, ganun. Oh. Kaya, mag-ano rin tayo, no? Yung ating reaction, no? Medyo, hindi natin, timbang-timbang hindi natin. Wag lang, yun nga, marami akong nakikita na puro one-sided dahil kaaway nila si Dr. Love at, ay na kay Dr. Love lahat ang sisi. Ha? Hindi naman kasi mag-iingay yan si Dr. Love kung walang nasisilip na mali din doon sa mga sponsor o doon sa kanyang mga kadikit dyan na talagang nagiging one-sided at doon lang kumakampi sa isa. No? Hindi magiging maingay yan si Dr. Love na parang, anong tawag nito? Parang, ano ba yung maingay na ibon? Parang parot. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Kung wala talagang nakikita. May nakikita di ba? So, kaya hindi nyo rin mapipigilan dahil sabi nga, i-content, i-content talaga. Pero doon sa mga sinasabi ni Dr. Love, may mga katotohanan naman, yung iba lang, pero hindi 100% siguro. Pero yung 80%, siguro yung totoo, no? Kasi, base nga sa aking mga nalaman kagabi, na ito ay involved nga dito yung mga magkabi-kabila ng mga sponsor. So, siyempre, ang panig ni Dr. Love ay nakay Beyonce at lahat ng nalalaman ni Dr. Love dahil hindi man niya makausap si Beyonce nagkukwento sa kanyang magulang dahil open naman siya sa nanay at tatay niya at yung tatay at nanay siguro na idadaing naman dito kay Dr. Love. Gaya nga na sinabi ni Redsen isang araw, kahapon ba yun, na itong si Beyonce ay laging nakatulala, dinala raw di umano sa doktor at ito daw ay hindi naman gawa-gawang kwento dahil andun sila, nakikita nila, no? Nakatulala dahil siguro sa dami na ng baba sa kanya kaya siya ay pakiusap na mag-move on na, hayaan na sila kung ano yung kanilang buhay na tatahakin. So tayong mga commentator, tayong mga reactor, tayong mga viewers, wag nating ipilit sa dalawa yung hindi na pwedeng ipilit pa. Hayaan natin sila na sila ang gumawa ng buhay nila. Hayaan natin sila na gumawa kung sila ay magkakabalikan o hindi. Hindi yung tayo yung mangunguna, no? Naaawayin ninyo, kasalanan mo Beyonce, ang dami na kung nakikitang comment, kasalanan mo Beyonce, wala kang utang na loob, ha? Nakipaghiwalay ka kay Edo. Abay kung gusto ninyo, kayo na lang yung makipag-boyfriend doon kay Edo. Ha? Huwag niyo nang isaksak doon sa ni Beyonce dahil ayaw ng anong bata, tinatapos na para wala nang masaktan, wala nang gulo, tapos na, mag-move on na kayo. Ang bihira itong mga ito, no? Nakikiusap na ngayong tao, huwag niyo ibas. Suporta na lang kayo. Kung kayo supporter ni Beyonce, support na lang kay Beyonce. Huwag na lang mag-ngaw kung ano pa. Ito kay kay Edo, yung mga sponsor niya, di mag-support na rin lang kayo. Huwag na kayo maingay. Hindi ko ano pa pambabas ang ginagawa ninyo. So, tapos dito naman kay Dr. Love, hindi niya masisi si Dr. Love. Dahil si Dr. Love, kagaya yan natin, na ito ay may channel din. Magngangaw-ngaw yan, basta't magka-views lamang siya. Kagaya natin, naghahanap tayo ng views, kagaya ni Sangkay, na mapaggawa ng kwentong mali. Kasinungalingan, manghunting ng mga sponsor. Ano ka kayo Sangkay, pahiya ka ng isang damakmak, no? Binigay ko na kay Mr. Leo yung aking address at pangalan. So kami nang bahalang mag-usap doon sa korte kung saan man kami mapunta. So ikaw Sangkay, kung gusto mong idemanda ko, magdemanda ka ng sayo ha. Magbayad ka ng sarili mong abogado. Hindi yung nakikisakay ka, nakikiride on ka. Mahilig ka talaga sa budol. Makikibudol ka pa sa attorney niya. Di ba? So, yun lang. At huwag na tayong maghanap ng resibo kung ayaw man ni Beyonce ibilabas ang resibo. Hayaan na natin sila na private nila yun no? Tama na yung malaman natin na ganun ang kwento. Huwag na natin hukayin pa kung ano ba yung mga detalye, buong detalye. Wala po tayo sa korte. At wala rin tayong karapatan maghanap ng mga resibo na yan kung ayaw nilang ilabas yan. Dahil hindi naman tayo yung akusado, hindi tayo yung, ang tawag nito,
Hindi tayo yung complainant. Hindi rin naman tayo yung akusado. Sila, nakiki-comment lang tayo dito. Ang bira to mga ito. So, yung naghanap ng resibo dyan, halika kayo, punta kayo dito sa akin at marami ako ditong resibo. Resibo ng pagkakabayaran. Bill ng kuryente, bill ng internet, bill. So, yan lamang ang ating maikling dito sa panawagan o pakiusap ni Beyonce. Mag-move on na po kayo, wag na kayong mambas dahil bas kayo ng bas, yung mga itsura nyo, hindi na magkanda itsura ha. Lalo na yung nagsasabing madumi ang bahay ni Beyonce, kesyo maswerte yung nakaano kay Beyonce, putang ina ninyo. Nako, sabi ko nga sa inyo, kung anak ko yan at gaganyan ninyo, pag mumurahin ko kayo. Salamat lang kay hindi ko anak. Pero kahit hindi ko anak yan, nakikisimpatya tayo dahil bata pa man yan, yan ay hindi pa sanay sa mga ganitong kagaya ninyo na mga gurang na kayo, na mambabas kayo, mga senior citizen na kayo. No? Huwag niyong hilain yung bata sa miserable yung buhay. At may pangarap pa yung bata na yun na makapag-aral. So yan, maraming salamat. Sa mga hindi one-sided dyan, sa malawak ang pangunawa. Unawain na lang po natin. Yung kalalagayan ni Beyonce, huwag naman kayong bas ng bas at may mga anak din naman kayo. So yun lamang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!